May tanong sa akin. Hello po, Boss Rai. Magandang araw po. May tanong lang po ako. Totoo po ba na kapag nag-file ng small claims ang isang OLA against sa may utang ay i-charge daw po sa may utang lahat ng legal expenses? Ito po kasi ang sinabi sa akin ng nagpakilala na staff ng bugok na OLA. May utang po kasi ako sa kanila, pero di ko pa po mabayaran. Sinabi ko naman po sa kanila kung ano ang rason at nagbigay ako ng date kung kailan ako makakabayad. Pero ayaw po makinig. Sa halip ay nagalit pa at pilit na sinasuggest na magbayad ako ng loan extension. Sinabihan pa ako na mag-file sila ng legal action that day po na due date ko, late afternoon. And may na-receive ako na message na tinatakot na ako. Sana po ay masagot nyo ang aking katanungan at pakitago na lang din po ng aking pangalan. Maraming salamat po and more power. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin, aalamin po natin, ano po ba yung mga po pwedeng idagdag, pagka po nanalo ng kasong small claims itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay, may nakausap kayo na, na ahente or staff ng bugok at abusadong online lending apps at sinabihan kayo na pag nagsampa daw sila or nag-file sila ng kasong small claims, i-charge daw po yung mga legal expenses. Ayos ibang klase itong mga to. Doon po muna tayo sa sinasabi nila na gano'n. Okay. Unang-una po, pagka nag-file kasi sila, hindi naman kagad ilalagay doon kung kung magkano yung kailangan bayaran Di po ba? Kasi magkakaroon pa ng ng mediation Okay? Pag-uusapan pa po yan ng dalawang partido. Hindi kailangan ng ng abogado Kaya nga hindi kasama yung attorney's fee dyan Wala dapat attorney's fee yan kasi walang abogadong mag-a-attend yan. Okay, not unless kung yung nag-file ng kaso is abogado, yun, abogadong haharap. Pero kung bugok at abusadong online lending apps, representante po nila nung nakakaalam nung account po ninyo, ang dapat umattend po doon para pag-usapan. Yung tungkol doon sa utang. Okay? Yung sinasabi nila na mapafile pa lang, i-charge na lahat yung legal expenses, malaki yung kalokohan yun. Lalo na attorney's fee. Hindi yun, hindi dapat isinacharge yun. Okay? Ang maaari lamang po nilang i-charge dyan, base po dun sa sa 2016, na revise nung rules saka procedure po na small claims court, yung pong mga docket fee, yung filing fee, yun po pwedeng i-charge. Ngayon, may charge lamang po yun, depende pa yun sa magiging desisyon. Kung ang magiging desisyon po is pabor dun po sa sa nagpahiram, nanalo sila, si judge po maaaring ikarga yung mga mga filing fee, yung mga fees na incur po nung nagpahiram, during sa pagpa-file. Pero yung attorney's fee o kung ano-anong fee, hindi nila maaaring i-charge yun. Kaya sabi sa inyo, maaari pa lang Di po ba? Kasi po, syempre, titingnan po ni judge yan kung ano ba talaga yung kakayanan ninyo. Iwiwi po ni judge yan Hindi naman pagka nakita kayo, sasabihin ni judge na, magbayad ka sa utang mo kasi ganito. Hindi Iwiwi niya po yan. Base po dun sa mga ebidensya na na ipipresent po nung nagpahiram sa inyo. At syempre, kung kayo po, meron din kayong mga ebidensya, na for example, hinaharas kayo, pakita nyo rin. Di ba? Especially yung mga matataas na interest, malalaki yung processing fee, ipakita nyo rin po.
No, kasi doon po malalaman at doon iwiwi po ni judge yan kung ano yung kanya magiging desisyon. Kasi po, kung malalaman po at mapapatunayan ninyo, yung pinresent yung ebidensya na kayo hinaharas, winawalang niya, ang laki ng interest, ang laki ng processing fee, ay most probably po mababaliktad pa yan. Okay? Malamang yan, kayo pa po ang manalo. Baka kayo pa po ang bayaran ng bugo katabusadong online lending apps. Kaya nga uulitin ko, wala hong bugok at abusadong online lending apps ang magsasampa ng kaso, small claims. Kasi alam nilang mababaligtad. Lalo pa'y sinasabi nila na estafa. Abay, napakalaking kalokohan nino. Yan pong mga sinasabi nila na yan ng mga, sa mga mensahe nila, sa email nila, tsaka sa pagtawag nila, yan po ay pawang pananakot lamang. Okay? Hindi po nila talaga intensyon na magsampa or maghabla ng kaso sa korte kasi alam po nila sa sarili nila na hindi sila mananalo. Kasi gumawa sila ng kasalanan . Marami silang batas po na hindi sinunod. O di po ba? Hindi ko po sinasabi ito na hindi sila nagsasampa ng kaso o whatever para kayo ay lumakas ang loob na wag niyong bayaran. Hindi po. Sinasabi ko po ito kasi po gusto ko pong matutunan ninyo yung tamang at legal na pamamaraan po ng paniningil. Okay? Hindi ko sinasabi ito para wag yung bayaran yung mga yan. Obligasyon po natin, kasi nakahiram tayo sa kanila . Obligasyon po natin na tayo po ay magbayad doon sa ating nahiram sa kanila. Yes, okay? Mga bugo katabusado nga, nangaharas. Pero tayo po'y may nahiram sa kanila. Okay? Yung obligasyon natin na bayaran yung utang sa kanila, kailangan natin gampanan yun. Ngayon, pagka tayo po'y hinaras, hindi sila sumunod sa mga interest rate, nilabag nila yung mga the Truth in Lending Act, tapos yung Data Privacy Act, yan po, i-complain nyo po, sa mga ahensya ng gobyerno na nakakasakop po sa pagpapautang. Ano-ano po ba yon? SEC, NPC, sa PAOK po, sa PNP, tsaka sa NBI. Rumekta ho kayo. Diyan po sa Pasay, meron na pong one-stop shop dyan. Ibig sabihin po ng one-stop shop, yung mga ahensya po ng gobyerno nandoon, nagsasama-sama po sila. Para pag nag-file kayo sa isa, sa lahat po, nagpa-file kayo. Kasi importante po yung sinumpaan nyo salaysay doon tsaka yung mga proof na ipapakita nyo para yun po ang pagbabasihan nila. Para po pagkaya na raid, diretso yan. Masasampahan na ho kagad ng kaso. Kasi ang nangyayari po ngayon, mangangala po ng ebidensya na may illegal talagang ginagawa, mag-i-issue ng warrant of arrest ngayon si judge para ma-raid yung bugo katabusadong online lending apps. Pagka na-raid yan, ikukulong pansamantala. Okay, ngayon kung wala pong magsasampa ng kaso, hindi makakalaboso ng dire-diretso yung mga bugok na yan. Importante po na kayo po ay maghabla personally. Kailangan nyo talagang paglaanan ng panahon yan. Hindi po pwedeng tayo patumpik-tumpik tapos sa social media lang tayo magrarant. Hindi ganun. Okay? Kung gusto talaga nating panagutin yung mga bugok na yan, ay kailangan nating umaksyon. Okay po? Ngayon, dito po sa mga sinabi nyo nga po na na kayo po ay sinabihan nyo sila. Kumbaga, nakipag-usap kayo sa kanila. Sinabi nyo yung rason, ba't kayo nag-pass nyo? At nagbigay pa nga kayo ng petsa. Diba? Kung kailan kayo magbabayad, ayaw pa rin tanggapin. Tinakot pa kayo na na magpa-file ng legal action. Diba? Nakita nyo ho? Matagal ko na sinasabi sa inyo, hindi marunong maningil yung mga yan. Kasi doon pa lamang po, kinausap nyo sila. Sinabi nyo yung rason. Diba? At nagbigay kayo ng petsa kung kailan kayo magbabayad. Dapat doon pa lang, natapos na yung usapan na yun. Diba? Bakit kayo pipilitin magbayad ng extension? Kung alam nyo na yung extension na yun, walang patutunguhan, diba? Kasi yung pangako nyo, na magbabayad kayo, at kung tutuparin nyo yan, na yun sign na ho yun na willing kayong magbayad. Diba? Pero hindi ko naman sinabi lagi kayo manangako. Pagka sinabi nyo pagka kayo nangako, tutuparin nyo po.
No, kasi eto kaya ko inuulit yung sinasabi ko na hindi ko sinasabi to para wag yung bayaran. O di kaya, yung kagaya sinabi ko ngayon lang na baka puro pangako na lang. Kasi meron tayo mga manonood dito na kumbaga nililiteral na puro pangako lang. No, hindi naman tinutupad. Meron naman na sasabihin dun sa na wala naman na ako kulong sa hindi ganun. Kasi may obligasyon tayo eh. Tama na nga yung ginawa ninyo, kasundo kayo sa kanila. Kaya lang unfortunately, itong mga bugo katabusadong online lending apps talaga, hindi marunong maningil. Okay? Ngayon, kung ayaw talaga makinig, isang tabi nyo yung mga messages nila. Huwag nyo paniwalaan. Kasi puro pananakot lang yan. Kaya ko sinasabi to para hindi kayo magkaroon ng anxiety at saka ng depression. Okay po? Wala kung ibang iyan rito, ibig sabihin. Kasi marami mga nagpe-personal message sa akin na tinuturuan ko para wag magbayad. Kailan ko sinabi yun? Di ba? Pinalalaki ko raw ulo ng mga nangungutang. Di ba? Hindi ko pinalalaki. Okay? Ako, ang sinasuggest ko dito, yung lagi, yung aking mga na-experience. At ayon ito sa mga, nabagtanungan po nating mga abogado. Kasi gusto ko makatulong na maibsan yung anxiety at depression na idinudulot po ng harassments. Itong mga bugo katabusadong online lending apps. Kaya kagaya niyan, nangako na kayo. Sinabi nyo sa kanila yung naging dahilan kung ba't di kayo nakapagbayad. Na sila pa rin, ayaw nilang tanggapin. Aba, hindi nyo na problema yun. Problema na nila yun. Diba? So, kung ano yung pinangako nyo, ito pa rin nyo. Bayaran nyo. Diba? Pero buo nyo yung babayaran. Huwag kayong magpa-parcel dyan kasi pag nag-parcel kayo dyan, wala hong mangyayari dyan. Patuloy lamang kayong magbabayad. Mababaon kayo dyan ang mababaon. Di po ba? So, tuparin nyo. Kung ano yung sinabi nyo dito sa mensahe na to, tuparin nyo. O, bayaran nyo ng buo. Tapos, kung ano man yung pinagbayaran nyo, tabi nyo. Para ano't ano man ang mangyari. No? Nasa inyo po yung proof of payment. Di ba? Pagka bayad ako. Tinupad ko yung aking tungkulin sa inyo. Di ba sinabi ko sa inyo dahilan? Tapos sinabi ko magbabayad ako sa ganitong petsa? Ayan, binayaran ko. Di ba? O paano ngayon sila makakapaghabla? Baka batukan sila ni judge. Di ba? Yun lamang pong gawin natin. Huwag po tayong magpaka-stress sa mga yan kasi wala naman alam gawin niya kundi yan talaga mangwalang ya. No? Gusto niyan, pumasok sila sa isipan po natin para po gumawa tayo ng hindi tama. Kagaya yung tapal system. Yan ang nagpapabaon sa atin tapal system na yan. Yan bura-bura na yan. Tsaka yung lagi nating iniisip na merong kukuha sa atin, merong may gagawa ng hindi maganda sa atin. Yan yung mga natin, gusto nating iwasan. Okay? Yung makontrol yung isipan po natin. Wag ho nating hayaan yun. Kasi iba yung merong peace of mind Okay? Kaya pagkaya na bayaran nyo na, huwag nyo silang tangkilikin kasi sakit lamang po sa ulo yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.